Yan mga kapatid, muli po andito tayo sa nasa buwan tayo ng ano, Marso. At ano ba ngayon? Huling Sabado ba tayo ngayon? Tayo nasa huling Sabado na, pizza 28 ng buwan ng Marso. At ang taon natin 2026 pa rin mga kapatid. At bago natin na simulan ang ating mga tampok na usapin at mga turo na mula sa ating Panginoong si Isa na panganay na anak ng ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Ayan, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, dudugtungan lang natin yung nakaraang mensahe na ating tinanggap noong March 21, 2026. Dahil ngayon nga ay March 28. At ang oras na natin mga kapatid ay alas 9:10 na ng umaga. At kung ating natatandaan mga kapatid, nung nakaraang Sabado, yung ating huling tinanggap na mensahe sa ating Ama ay itong ang pinamagatang ano nga ba ang tunay na masasakit na salita? Tama ba tayo o hindi? Yung tunay na masasakit na salita ay yung tumatama sa atin mga kapatid. Di ba? Yan kasi ay ramdam natin yung masakit na salita. Pag yan ay tumatama sa atin. Kagaya din niya nung dapat natanggapin, ngunit napakahirap. Yun yung katotohanan mga kapatid. Kagaya din yung mga salita na totoo ay masakit din pakinggan. At nagsasabay na tumatama sa atin yung mga kapatid. Yung katotohanan, mahirap tanggapin. At yung mga salita na tama, tumatama sa atin, ayun ay talagang masakit din pakinggan. Diba? Bakit ba masakit? Yung salita, mga kapatid. Bakit ka nasasaktan? Suriin natin ang ating sarili kung bakit tayo nasasaktan sa salita. Ikaw ba, pag ikaw ay binato, at ikaw ay hindi tinamaan, masasaktan ka ba, kapatid? Tanong ko lang yan sa inyo. Dahil yung salita mga kapatid, walang pinagkaiba yan sa bato na ibinato sa atin. Pag tayo hindi tinamaan, nasasaktan ba tayo? Ang nasasaktan lang mga kapatid ay ang mga tinatamaan. Diba? Pag minura ka ng iyong kapatid, o iyong mga kapitbahay, iyong mga kakilala, nasasaktan ka ba, kapatid? Kung hindi naman totoo yung pagmumurang ginagawa sa iyo, hindi naman. Pawang kasinungalingan lang.
Yan kasi ang ano sa atin, yan yung sakit nating mga tao. Kahit hindi totoo, pag nakarinig ng pagmumura o minumura, yung mga nasasaktan. Pag hindi tumatama sa'yo, ba't ka masasaktan? Sabi nga sa Ilocano, yung kasabihan sa Ilocano, no sino te agsida sili, so magasangan lang eh. Ang kadi. Alangan nga sikat ti nangan ti sili, siyak ti maadatan. Alangan nga isuna ti nangan, tapos sikat ti maadatan. Palawakin natin ang ating pangunawa, mga kapatid. Yan yung isa sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating kapwa-tao na pinagmumulan ng gulo, yung mga pananalita na wala naman talagang tunay na kabuluhan, eh, ating pinapatulan, mga kapatid. No? Ayan, salamat dun sa ano, pumansin ng ating tatak dahil napakahalaga ito, mga kapatid. At yan nga, lahat ng napakahalagang bagay na kailangan natin sa buhay na ito, mga kapatid. Ito'y simula pa noon hanggang ngayon at ito'y walang hanggan, mga kapatid. Ito mga salita na inyong maririnig dito na kailangan ng bawat isa sa atin, ng mga tao. Ito higit pa sa lahat ng kayamanan. Ito'y higit sa lahat ng ating hinahangad sa buhay. Mga kaginhawahan man yan. O yan ay mga itsura na ating hinahangad. Ito higit doon, mga kapatid. Ay ang itsura ng tao nagbabago yan. Maganda ka pa lang, sabi nung sa Ilocano, no kalaslas bangam, napintas ka pa lang. No kaubingam, napintas ka pa lang. Namtisa o ti ama, kakabsat. No adaking ka datoy, hangkang agbaliw. Nasaya at kalata, manipod ka ubing mo, ingana aglakay ka. Ang nga pagbaliwin ti ugalim. Ti pinakaitsura kin lang at may nga tao, kit dayay ugali na, mga kapatid. Dayay ugali, ti pudno, na itsura, ti may nga tao. Ang magaw at ti mata. Ang maarikap ti mata, ti pudno nga itsura, ti may nga tao. Di makakita kin makarit na laing, mga kapatid. Dahil nakim tayo. Adi panunot tayo laing. Di makarit na. Iti pudno, ang kinapintas, iti pada tayo nga tao. Iso nga adad to, dati nga programa, kakabsat, tapno mailawlawag ko kada kayo, iti pudno, papel tayo, iti rabaw ti dala. Awan sa bali, nga pagtungpalan, iti amin, na pinaraswa ti Diyos, no hanga ti Diyos, mitlaing, nga namaraswa kanya na. Digi di banbanag, nga babaunin na, digi ti adabiyag na, aggargaraw, alalapayag na, nga makangag, alamata na nga makakita, adasaka na, nga kaya na, nga gubra, kadaima, nga kaya na ti agsurat, wino agaramid, digi bilbilin ti ama, antay yung maipaidam, iti ama. Baunin tayo, dagita saka tayo. Baunin tayo, dagita ima tayo, dagita mata tayo, dagita lapayag tayo. Baunin tayo nga aglingkod, wino agserbi, iti sangwanan, ti ama tayo di langit. Awan serbina, ti ima tayo, noon tayo usarin, na agaramid, wino agtungpal, iti biling ti ama. Kas diyan maglaing sila payag, kin mata tayo, kin saka tayo, kakabsa. Kada di Bible na lang. No ti imam, dagar aramid, iti basol. Kahit nga sao, inang kagtungtong paltibilin ti ama.
putden data. No tamatan ti agbakbasol. Isulapid. Tapnohan mo tungpal ti bilin ti ama. Kautin, ti mulagat mo, ibiling mo. Pas di mo ti saka kakabsat. No iso ti agbakbasol iti ama. Ang agtungtungpal ti bilin ti ama. Kailangan putulin. Masapol nga maputin. May mayat kanupay nga kurang iti partis ti bagin nga mapan kaday langit ngem dadya kompleto iti partis ti bagin nga mapan kami di impyerno. Ajay ti rason ti ama kakabsat. So nga dagiti mapukpukulan, babain ti disgrasya, mabulbuldingan, babain ti disgrasya, babautin na kayo ti ama. Kadata kompleto nga partis ti bagi tayo. Ngahan tayo met usarin di panagtungpal ti bilin ti ama agbakbasol kakabsat. So kasagay. So nga manipod ta kakabsat, sursurwin tayon. Nagtungpal ti bilin ti ama. Nakita nyo, ti mapaspasama. Ti lubong. Amang pa niya, iwar-warning ko dito. Kakabsat, amang pa. 2017 pa. Itatay, daka mo no, nabuya yon. Jadi, inpasak manin kanyayo. I-vlog ko. Nga, inkari ti ama. Iti pakaisalakanan ti tao. Ipinangako ng ama ang kaligtasan, mga kapatid. Yun ay dapat gawin. Kung gusto mong maligtas ang ating ama, pati yung binili ng ama, naghahangad ng mga tao ay maligtas, mga kapatid. Iwan ko kung bakit hindi ito pinapansin ng mga tao. Kaligtasan ito. Ito ay sure na kaligtasan, mga kapatid. Bakit ito hindi pinapansin? Sabay, dahil sa ang nangyari nung panahon ni Noe, ganun din ba ang mangyayari ngayon? Panahon ng anak ng tao. Mga kapatid. Ganun din ba talaga ang dapat mangyari, mga kapatid? Ang kaarawan ni Noe ay kagaya rin nito, kaarawan ngayon ng anak ng tao. Tumutok kayo, mga kapatid, sa programang ito. Inuulit ko, kung gusto nyong maligtas, ano man ang relihiyon nyo, walang pinipili dito, basta makinig kayo, baka sakali na isa kayo na mapabilang sa 144,000 na mamarkahan, matatatakan sa noo na pinaruroonan ng kaligtasan, mga kapatid. Ito na naman yung mga rekado ng kasalanan, mga kapatid. Mga kabulaanan, mga kasinungalingan, yung mga pag-aalipusta, yung mga pagmumura. Iyan yung mga kasalanan na nangyayari ngayon. At higit sa lahat, yung hindi mo pagtupad sa 10 utos. Kailangan kumplituhin natin ito na gawin. Kaya baka binabanggit ko kanina, binanggit ko na talaga. Hindi ko lang binabanggit, kundi binanggit ko na dito sa huling vlog na ating pinasa sa inyo. Kanina, alas 7 na. Alas 7 na ng umaga yun, mga kapatid. At yun, nasa inyo na yan. Bahala na kayo. Kung hindi ninyo uunawain. Dahil yan ay para din sa inyo, mga kapatid. Isinusubo ko na sa inyo ang kaligtasan. Ayaw nyo pang kagatin. Yan ay hindi para sa akin. Yan ay para sa bawat isa na tatanggap, mga kapatid. Inuulit ko, pangalawang bugso na ito na pagtuturo sa sanglibutan, mga kapatid. So, pangalawang bugso na. Dahil yung unang bugso, mga kapatid, hindi pa ako pumapasok sa pagbablog.
Dahil ayoko. Dahil ang pagbablog kasi mga kapatid, ang pagkaalam ko ay hanap buhay. Ang pagiging vlogger ay isang hanap buhay. Ngayon kung ipapasok ko sa pagbablog, itong pagsasalita ng mga utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, ay parang lumalabas na ginagawa akong kalakal ang turo ng ating Ama. Ayun ay pinagbabawal sa Biblia mga kapatid. Pinakalakal ang pangalan ng ating Panginoon. Ngayon dahil sa yung ginagamit namin na cellphone na pinag-a-upload namin doon sa mga mensahe simula pa noong 2017 at hanggang nung February, katapusan ng February. Itong March lang eh. Unang Sabado ng March ako nagsimula mga kapatid dito sa pagbablog. Dahil hindi binabaliwala ng sanglibutan. Nakarating na ito sa iba't ibang bansa mga kapatid. Naalaman na nila. Ito kita nyo. Simula noon hanggang ngayon, walang lumapit. Mayroong mga pumasok pero lumabas din. Dahil hindi nila matagalan. Pakiramdam nila ay mahigpit ang patakaran dito. Dahil ang sinusunod dito kapatid ay 10 utos. Yan ang sinusunod dito. Pero pag pumasok ka dito, hindi ka na pwedeng magnakaw. Pag pumasok ka dito, hindi ka na pwedeng pumatay. Hindi ka na pwedeng mangalunya. Hindi ka na pwedeng magmura. Hindi ka na pwedeng mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Ang gagawin mo lang araw-araw, konektado lahat ng ginagawa mo sa ipinag-uutos ng ating Ama sa Langit. Ikukunik mo doon ang lahat ng iyong ginagawa, mga kapatid. Diba? Sa atin na mga nasanay sa kalayawan, yung mga sarili nating kagustuhan ng ating sinusunod, pag pumasok ka dito, mahihirapan ka, kapatid. O magpapahirap sa iyo ay yung maaalaala mo na dati ay nagagawa mong kumain ng baboy dahil bawal dito ang baboy. Bawal dito yung isdang walang kaliskis, mga kapatid. Hindi namin yan kinakain. Bawal dito ang dugo. Yan. Siyempre maaalala mo yung pag pumasok ka dito, makikita mo yung mga kaibigan mo, pinagtatawanan ka dahil hindi ka na kumakain ng karne ng baboy, hindi ka na kumakain ng isda na walang kaliskis, hindi ka na kumakain ng dugo. Pero yun ay parte ng pagsunod sa utos ng ating Ama sa Langit. Isipin natin mabuti mga kapatid. Tayo ay nilikha ng Ama para sumunod sa kanyang mga utos. Hindi na tayo linikha para maging masuwayin. Kaya nung tayo nilikha, may kakambal na tayong utos, mga kapatid. Na kailangan nating taglayin yan habang tayo nabubuhay. At yan ay ating ginagawang tungkod at pinakailaw sa ating landas, mga kapatid. Sana ganun at ganun ang gustong mangyari. Kaya itong programang ito mga kapatid, ganun. Kaya maraming ayaw pumasok dito. Kahit ultimo mga kapatid ko, isa lang ang nandito ngayon nakapasok. Ilang kami magkakapatid, 11 ata tayo. Isa lang, yung pinakapanganay namin nandito mga kapatid. Pero sila, yung mga sumunod sa amin, lahat na yung galit na sa amin mga kapatid. Na hindi namin nagagawa yung ipinagagawa ng Diablo. Sila, libre silang gumawa ng kahit ano na labag sa utos ng Ama. Pero kami mga kapatid, hindi namin kaya dahil takot kami sa lumikha sa amin. Kailangan magbigay tayo ng papuri. Magbigay tayo ng lugod, kaluguran sa lumikha sa atin. Kailangan malugod, matuwa siya sa atin. Sa pamamagitan lamang yun ng
pagsunod natin sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Wala tayong ibang maibibigay. Wala tayong ibang maihahandog sa ating Ama. Yung kayamanan, hindi naman niya tinatanggap yun. Dahil lahat ng kayamanan sa kanya. Mga pagkain, lahat ng iyan ay sa kanya. Mga kapatid. Wala siyang ibang hinihiling sa atin. Kundi ang sumunod sa kanyang buong kautusan, mga kapatid. Unang-unang bilin niya yun. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa iyong sarili. Biruin mo, higit sa sarili mo, ibigin mo ang Panginoon Diyos. At ibigin mo ang iyong kapwa ng kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayun, di ba? Paano natin magagawa yon? At yung dalawang utos na yan, mga kapatid, napakaraming ano yan. Kung iisa-isahin mo, napakarami. Kung paanong paraan mo maipapakita sa Panginoon na ating Ama na Diyos sa langit na siya yung iniibig. Nandun, isa-isahin mo kung paano yung paraan ng pag-ibig. Makikita mo lang yun sa 10 utos mo. Pag nagawa mo yun, kaya mo nang ibigin ang iyong kapwa ng kagaya rin ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pag hindi mo kayang ibigin ng ating Panginoong Diyos, ating Panginoong si Isaw Ama, sa pamamagitan ng pagtupad mo sa kanyang 10 utos, ay hindi mo rin magagawang ibigin ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakalabo. Dahil yun yung unang utos eh. Pag nalampasan mo yun, natapos mo yung unang utos na yun, kaya mo na. Kaya mo nang gawin yung utos na ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Unahin nating ibigin ang ating Ama sa langit sa pamamagitan ng pagtupad natin sa kanyang mga utos. At pag nagawa na natin yon, napakaluwang. Sabi sa Ilocano, nakawaywaya, nga kayang-kaya tayo nga ayatin, itipada tayo na tao. Unahan niyo, mga kapatid. Unang hakbang, ibigin ang Diyos na ating Ama sa langit. Kagaya nito ngayon, mga kapatid, ito yung karugtong ng ating naputol na mensahe noon dahil halos ayaw na ng ating Ama sa langit na umabot tayo ng 1 oras. Dahil tayo ngayon ay pangalawang bugso na nga ng pagtuturo ito sa inyo, mga kapatid. Dahil halos ayaw pansinin yung unang pagtuturo, ito yung pangalawang pagtuturo. Ito yung ikalawang alon. Iwan ko kung aabot pa tayo sa 2 bugso. Ito yung pangalawa. Dahil ang pagkaalam ko sa Biblia, mga kapatid, sa 2 o 3 ay pagtitibayin ang bawat salita. Yan, ibig sabihin, sa 2 pwede na. Ay baka hindi maabutin sa 3 bugso ito, mga kapatid. Kaya ang Ama rin ang nagpasok sa akin dito sa pagbablog. Dahil ito hindi negosyo. Sinasabi niya sa akin. At yun ay papaliwanag ko sa inyong lahat. Basta huwag kayong bibitaw sa programang. Napakarami, napaka-importanting bagay ang dapat malaman dito ng sanglibutan, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako taga sanglibutan. Pero nandito ako sa sanglibutan para maipaalam kung ano ang gusto ng ating Ama sa langit na gumawa ng sanglibutan na ating ginagalawan. Sa kanya ang sanglibutan. Pinapaalam niya sa lahat kung ano ang dapat gawin ng mga nasa sanglibutan. Doon tayo nag-last nung Sabado, March 21, doon sa Apokalipsis.
21:08. Tingnan nga natin kung ano yung pinaglasa natin na yun. 21:08. Basahin natin mga kapatid. Kung nakuha na natin. Isa kasi yung cellphone ko mga kapatid. Dalawa sana para may pang video din ako dito. Pero di bale. Pagsikapan nyo na lang na hanapin dun sa sa Biblia, kung meron kayong Biblia. O dyan sa cellphone nyo, pilitin nyo magkaroon kayo ng cellphone, pasensya na mga kapatid, ng Bible sa cellphone nyo, mag-download kayo. Kung wala pang Biblia sa cellphone nyo. Para masundan nyo ako mga kapatid. Para patunayan ninyo na ang mga sinasalita ko na iniaaral sa inyo ay hindi sa akin. Ito'y aral ng Ama sa atin. Hindi ito sa akin mga kapatid. Ito'y aral ng Ama sa atin. Ito'y sa Ama. At ibinibigay niya sa atin. O yung Apokalipsis 21:8. Ito yung naglasa natin nung Sabado mga kapatid. Ngunit sa mga duwag, ayan, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Diba? Doon tayo nag-last. Biruin nyo, yung unang-una na nabanggit dito, yung sa mga duwag. Sino ba yung alam nating duwag mga kapatid? Ano ba ang ating makikita sa katauhan ng isang duwag? Ang pagkaalam kasi nung karamihan, kahit ako nung una, mga kapatid, ang pagkaalam ko sa duwag kasi noon, yung kahit sampal-sampalin mo, kahit duraan mo na yung mukha, kahit sipa-sipain mo, hindi lumalaban, umiiyak na lang. Yun ang pagkaalam ko ng duwag. Tapos pag nakabangon, takbo. Nag-iiyak, tatago. Yun ang pagkaalam kong duwag, mga kapatid. Pero pinaliwanag sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama na ang tunay na katapangan ay ang pagsunod sa buong kautusan. Yun yung tunay na katapangan, mga kapatid. Kahit sabihin mo magaling ka sa suntukan, kahit sabihin mo napakataas ng yung pinag-aralan, kahit presidente ka pa, international president ka pa, dahil merong international court di ba mga kapatid? Alam niyo yun, narinig niyo ba yun? Yung international court, ang tawag, ICC ata tawag doon. O, siyempre, may namumuno doon. O, kahit ganun ka nakataas, mga kapatid, pag hindi mo pa alam, at hindi mo ginagawa yung buong kautusan, kahit alam mo, ibig sabihin dyan, duwag ka pa rin. O, bakit ko nasabi yan, mga kapatid? Tingnan nyo yung mga kasaysayan ni Noe, ni Moises, ni Samson, ni Malakyas, ni Job. Yun yung nagsisipagsunod sa utos ng Diyos mga kapatid. Tingnan nyo. Ni David. Diba? Yun yung matatapang na sumunod sa utos ng ating ang ating Panginoon na si Isa. Jesus ang pangalan niya noon. Tingnan yung katapang niya. Diba? Sinunod niya ng sinunod yung utos hanggang sa itinakda ng Ama sa langit na siya ay papatayin. Hindi siya nagtago. Diba? Alam niya si papatayin. Basta sinunod yung utos. Ganun yung matatapang mga kapatid. Ipinaglalaban ng utos ng Ama hanggang sa dulo. Hindi ikinahihiya, bagkus ikinararangal. Sino mo naman ang naging kapalaran ng ating Panginoon? Nasaan siya ngayon? Sa pagkaalam natin, nasaan na siya ngayon? Di ba siya nasa langit, mga kapatid? Di ba?
Siya ay nando sa langit ng mga langit at siya ay kasiping ng Ama. Siya ay nakaupo doon sa kanan na inuupuan ng ating Ama sa langit. Ganon yung mga tunay na matatapang, mga kapatid. Sumusunod sa buong kautusan. At tingnan nyo yung kanyang kahihinat niya. Pero kung matapang ka lang manapak ng tao, matapang ka lang mangdaya, matapang ka lang mangloko, walang kwenta yun, mga kapatid. Papunta yun sa wala. Inom muna na tayo na tubig. Nakikialam naman. Tingnan nyo yung mga makasaysayan ng mga matatapang na puwapatay lang ng tao. Mga nang aapi. Mga puro nang lalamang. Dahil sila ay mayayaman, sila ay may mga matataas na tungkulin. Tingnan nyo yung ano, nasan sila ngayon, mga kapatid. Di ba? Sila haling na paraon, haring paraon, saka sila, yun yung mga nauna na kunwari matatapang dahil napakadadami nilang mga inuutusan na sa gera o labanan. Di ba? Kinatatakutan sila dahil matapang. Pero tingnan nyo yung kinahinatnan nila, mga kapatid. Nasaan sila ngayon? Ano yung kanilang kalagayan? Diba? Nangawala lang sila. Napunta sa wala yung katapangan nila. Pero yung katapangan ng ating Panginoon, sumunod sa buong kautusan, di ba? Anong kinahinatnan? Di ba? Nakita natin. At ating nabasa sa banal na kasulatan na siya ay hinila sa langit mula dito sa lupa at siya umupo sa kanan ng Diyos. Tignan mo, yun yung tunay na matapang. Ganun yung sabi ng ating Panginoon na si Isa, yung nasa kanan ng upuan ng Ama, ang sabi niya sa atin, ang pangako niya na hiniling niya sa ating Ama, na lahat ng susunod ng kanyang mga utos at lahat ng kanyang ginawa ay gagawin din ng mga sumusunod sa kanya. Kung saan siya naroon, doon din tayo pupunta, mga kapatid. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya nangdadaya. Kagaya nito mga nangyayari ngayon, mga kapatid, mga kabulaanan. Yan, sa social media, ang dami, mga pangdadaya. Yung mga sinasabi ng mga kababaihang vlogger dyan, hindi ko naman linalahat, mga kapatid. Yung mga vlogger lang na nagsasabing sila doon ay single mom, kahit hindi. Baka gusto nyong ako'y maging asawa. Matagal na akong single mom, naghahanap hanggang ngayon, wala pa. Ay lahat naman nag-a-apply sa kanya, ayaw niya. Gusto lang magparami ng views, mga kapatid. Ito yan. May nagreklamo ngayon na vlogger na ganyan. Mga pangluluko sa mga nanonood. Para dumami yung views, para naman bigyan ni Facebook ng sweldo dahil maraming nanonood. Sana mabago ng yan, ng Facebook yung mga ganyan. Kailangan sana, ang dapat piliin ng Facebook na bigyan ng parangal, bigyan ng papremyo, o buwan ng sweldo, yung mga nagbablog na may mga kabuluhan, mga kapatid. Yung may mga pupulot kang mabuti at ikabubuti. Makakapagbigay ng mabuting aral, makakapagbigay ng mga tawang gawain sa araw-araw. Ang karamihan ngayon nakakapagbigay ng masamang gawain sa araw-araw. Napakasama na nga. Ang nangyayari sa sanglibutan, dadagdagan pa ng kasamaan. Mga kapandadaya, mga nandyan, yung mga tungkol yan sa mga flood control na yan, dinagdagan pa ng mga na lumalabas dyan sa cellphone na nagbablog na mga babae nagtatakip ng magic sarap sa kanyang harapan. Yun ang ginagawang panty. Yun yung mga pwede kong sabihin kahayupan na yan. Di ba?
Maganda pa yung kwan eh, manatili na lang ng hubot-hubad eh. Tapos ang kasama-sama yung mga aso, kambing. Diba? Ganun yung mga aso, kambing, kabayo, kalabaw. Nakalabas yung mga ari, eh dapat tubuan din sana ng buntot yung mga ganyan. Diba? Ang pinakatakit doon sa ari nila. Ay, ganyan yung mga hayop, di ba? May mga buntot pang takit doon sa kanilang ari. Dapat sana yung mga ganyan eh, kwan. Tubuan ng buntot, mga kapatid. Kung gaano kahaba yung paa, ganun din sana kahaba yung buntot. Diba? Napakasama ng mga ganyang gawain. Huwag mo ilalabas ang iyong kahubaran, ika ng ating Ama sa banal na kasulatan. Yan ay kasagwaan. Ito pa, mga kapatid, yung mga kasinungalingan na pinag-uutos ng ating Ama na huwag gagawin. Yung andun sa ikalawang Pedro, 2:9 hanggang 10. Kita nyo, basahin natin. Ikalawang Pedro, 2:9 hanggang 10. Ikalawang Pedro, ng oras na tayo, tingnan nyo, hindi tayo abot ng kwan. Hindi na naman natin matatapos to. Ikalawang Pedro. Napin natin, mga kapatid. 2:9 hanggang 10. Kuha nyo na? Basahin na natin kung anong mensahe na ating mapupulot dito. Ikalawang Pedro 2:9 hanggang 10. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Kita mo yung paparusahan talaga yung mga hindi matuwid. Pero yung mga banal ay talagang inililigtas ng ating Ama sa tukso. Diba? Yung mga banal. Ang pagpapakabanal kasi mga kapatid, yung sikapin mo na sa araw-araw ay matupad mo yung lahat ng pinag-uutos ng ating. Mayroong 4 na bisis na panalangin sa maghapon mga kapatid. Alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 6 ng hapon, alas 9 ng gabi. Ayan mga kapatid. Kapatid, meron tayo dyan. Yan yung isang paraan para ikaw ay matawag na nagpapakabanal mga kapatid. Yung 10, datapat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan at nangapupuot sa pagpapasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila hindi natatakot na magsipag-alipusta sa mga pangulo. Ito, kasama ito sa mga ipapahamak mga kapatid. Kasama sa mga kaparusahan ay yung lalong-lalo na sabi niya na mga nagsisilakad ng ayon sa laman. Yung kasing ayon sa laman mga kapatid, yung mga mapangalon niya. Masasamang pita ng karumihan. Yung pag nagsasalita baga ay puro mga ginagawa ng mag-asawa ang binabanggit. At nangapupuot sa pagkasakop. Alam mo, napupuot sa pagkasakop, yun yung mga naghihimagsik, ayaw pasakop sa batas. Ayaw pasakop sa patakaran ng magulang. Ayaw pasakop sa patakaran ng barangay. Diba? Yun yung mga napupuot. Ika dito, nangapupuot sa pagkasakop. Yun yung mga tulid na mapanghimagsik mga kapatid. Mga pangahas. Yung pangahas. Diba ibig sabihin ng pangahas na iba pa?
ah, pakialamera, mga pangahas, mapagsariling kalooban. Ang gusto lang nila, mga kapatid, sila ang papakinggan. Yun yung mga nakalaan sa kaparusahan. Sila ay hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Di ba? Napakarami ngayon, nagmumura sa ating pangulo. Ayun, kadamay pala yung mga yun, nakalaan sa mga kaparusahan, mga kapatid. Dahil ang lahat na namumuno, lahat ng nagiging pangulo, ang Ama sa langit ang may kagustuhan, mga kapatid. Tapos, aalipustain mo, yung itinayo ng ating Ama sa langit, aalipustain mo. Ayun, may nakatakda sa inyong kaparusahan, mga kapatid. Sa bagay na yan. Ngayon, mga kapatid, ang pinakamatindi sa lahat, ay yung hindi natin matupad ang buong kautusan. Ito ilan lang ito sa mga nangyayari ngayon. Itong ating binasa. Yung Exodo 20, 1 hanggang 3 at 17. Basahin nyo na lang yan, mga kapatid. Dahil yan ay napakahaba. Tandaan nyo na lang mabuti. Yung Exodo 20, 1, 3 hanggang 17. Yan ang kabuuan ng ipinag-uutos ng ating Panginoong si Esau. Na kailangan yan ay marinig ng buong sanglibutan. Dahil yan ang buong katungkulan ng tao, mga kapatid. Hanggang lang muna tayo, mga kapatid. Ating binasa na yan. Dahil mamaya meron naman tayong mensahe na ibibigay sa inyo. Hindi na ito kagaya nung unang bugso na umaabot tayo ng 1 oras at kalahati. Ngayon, yung 1 oras at kalahating yun, gagawin kong 6. Pinapagawa ng Ama, gagawin kong 6 na mensahe. Hahati-hatiin ko yun para maunawaan. Kumbaga, pinuputol-putol ko na tinapay na isinusubo ko sa inyo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa lahat ng nakinig ng programang ito ng ating Panginoong si Esau Ama, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta kayo nakikinig sa programang ito, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Yung patutuo, mga kapatid, inyo pang pakinggan sapagkat yan ay kailangan. Magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa patutuo ng 2 o 3 saksi, ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinuro ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Isa, ay bawang tapat at totoo, na nakatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabago ng lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat pakinggan ng lahat ng mga tao
sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa, 22:23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si ikaw, Ama, ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalita ninyo. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubot sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Kaya magbatian na tayo ng pagbati mula sa